Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Elizalde Zaldico ay kilala bilang isang politiko. Mula sa pagiging miyembro ng Kongreso bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List hanggang sa pamumuno sa House Committee on Appropriations. Sa loob ng maraming taon, naging aktibo siya sa mga usapin sa pambansang budget, paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno at iba pang mahalagang legislasyong may kinalaman sa infrastruktura. Sa likod ng kanyang mga ambisyon, may mga usapin ding bumabalot sa kanyang pangalan, lalo na ang kanyang presensya sa mga proyekto ng flood control at mga insertion sa pambansang budget. Sa kanyang pag-upo bilang chairman ng Committee on Appropriations, naitala na siya ang isa sa may control sa pag-alok ng pondo para sa iba't ibang proyekto sa bansa. Noong Enero 2025, inanunsyo ni Ko ang pagbibitiw niya sa posisyon bilang chairman ng Appropriations at sinabing nais niyang unahin ang kanyang kalusugan. Sa panahong ito, nagsisimulang mas tumindi ang mga tanong at akusasyon laban sa kanya tungkol sa malalaking proyektong ipinatutupad sa bansa. Ang direktang sanggunian sa pangalan ni Ko sa mga flood control projects ay nagsimula ng lobas sa mga testimonya at dokumento na nag-uunay sa kanyang mga anomalya sa pagpapatupad ng mga flood control at iba pang infrastrukturang proyekto. Sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumitaw ang testimonya ni na Curly at Sara Diskaya na may mga pondo sa flood control projects na hinihinging porsyento bilang kickback sa ilang mambabatas at opisyal. Sa naturang pagdinig, inakusahan ng ilan na nagbigay ng bahagi ng halaga ng kontrata bilang kapalit ng approval o pagpapatuloy ng proyekto. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, si Ko umano ang nagpropose ng 13.8 billion pesos insertion sa 2025 national budget. Marami rito ay para sa flood control projects. Ngunit mariitinanggi ni Ko ang naturang akusasyon. Sinasabing ito ay baseless, politically motivated at walang sapat na batayan. Mayroon ding iba pang lalim na akusasyon. Isang dating DPWH District Engineer si Henry Alcantara nagsabi na mula 2022 hanggang 2025, si Ko umano ay nag-insert ng hindi bababa sa 426 flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 35 billion pesos. Sa ibang bahagi ng investigasyon, lumabas ang pahayag na maraming flood control projects sa bansa ang substandard o hindi talaga naipatupad ngunit nai-report bilang kompleto upang magbigay daan sa malalaking kickbacks. Sa kontekstong ito, sinasabi ng ilang testigo at dokumento na ang ilan sa mga proyekto ay inilagay sa ilalim ng pangalan ni Ko o sa mga kumpanyang konektado sa kanya. Sa kabuuan, ang paglahok ni Ko sa usapin ng flood control ay hindi tuwiran lamang. Ito ay nakabitin sa pamamagitan ng mga testimonya, mga budget insertion allegations at pag-uugnay sa mga kompromisong proyekto. Sa pinakahuling mga ulat, natuklasan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na may 11 aircraft na may halagang 4.7 billion peso na nakarehistro sa mga kumpanyang konektado kay Zaldico. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay humiling na ipasailalim sa AMLC o Anti-Money Laundering Council at ICI o Independent Commission for Infrastructure ang mga assets na ito. Hiniling ng Department of Justice ang tulong ng Interpol upang i-issue ang isang blue notice para sa pagkilala, lokasyon at pagkilos ni Ko sa ibang bansa dahil sa patuloy na investigasyon laban sa kanya. Ini-upload ni Ko ang isang liham sa House Speaker na nagsasabing siya ay pre-judge at humihiling ng patas na paglilitis at proteksyon para sa kanyang pamilya kapag bumalik. Noong 29 ng Setyembre 2025, ayon sa tala, naiulat na nagbitiw na siya bilang miyembro ng House of Representatives habang patuloy ang aligasyon laban sa kanya. Si Zaldico ay kasalukuyang nasa United States para umano sa medical treatment. Simula 28 ng Hulyo, hindi na siya nakakadalo sa mga sesyon ng Kongreso. Dahil dito, ipinawalang bisa ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang travel clearance at inutusan siyang bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. Bilang tugon, nagbabala si Ko na magre-resign siya bilang kongresista kung pipilitin siyang umuwi. Ayon sa kanya, ang travel clearance ay para lamang sa may mga opisyal na posisyon, kaya kung magbitiw siya, hindi na ito saklaw sa kanya. Giit ni Ko,
Wala siyang tinatanggap na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno at handa siyang harapin ang mga aligasyon sa tamang panahon. Nagpadala rin siya ng liham kay Speaker D kung saan sinabi niyang pre-judge siya at hindi man lang pinakinggan ang kanyang panig bago ipinalabas ang utos na bumalik. Patuloy siyang inaasahang sasagot sa mga isyong may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects at paggamit ng pondo ng DPWH. Subalit sa patuloy na pagtanggi ni Zaldico sa mga ibinibintang sa kanya, tila halata naman na habang wala siya dito sa Pilipinas, unti-unti niyang inililigpit at itinatago ang kanyang mga ari-arian dito sa Pilipinas. Noong 23 ng Setyembre, nakuna ng One News sa bahay ni Ko sa Pasig City na nakabalot ng malalaki at makulay na tarpaulin. Ang insidenteng ito ay may matibay na koneksyon sa mga kasalukuyang investigasyon hinggil sa umano'y iligal na pagdadala ng pera. Ayon kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara, isa umano ang bahay na ito ni Ko sa mga destinasyon ng paghatid ng malalaking halaga ng pera. Sa kabila ng kontrobersiya, malinaw na ginamit ang TARP bilang pansamantalang takip o panakip sa mga pangyayari sa lugar. Ang pagbabalot ng tarpaulin ay maaari magpahiwatig ng pagtatangkang itago ang mga aktibidad na nagaganap sa loob ng bahay, lalo na't bahagi ito ng isang mas malaking investigasyon na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno. Maaaring naglalayong protektahan ng tarpaulin ng mga gamit o dokumento o kaya naman ay pigilan ng mga nakapaligid na makita ng malinaw ang mga nangyayari. Noong Miyerkules, Setyembre 24, 2025, naganap naman ang paghahakot ng mga gamit mula sa bahay ni Zaldico sa Pasig City. Makikita sa mga larawang kumalat sa social media at ilang news outlets ang mga tauhang may hawak na mga kahon, maleta at iba pang mga kagamitan na inilalabas mula sa kanyang tahanan. Ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon na isinasagawa kaugnay sa mga alegasyon ng katiwalian at anomalya sa ilang proyekto sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, may mga ebidensyang kinukuha mula sa bahay ni Representative Ko bilang bahagi ng pag-imbestiga ng mga otoridad. Bagaman hindi pa malinaw ang eksaktong mga dokumento o kagamitan na inaalis mula sa bahay, ipinapakita ng mga kuha sa video ang maingat na paghakot at paglalagay ng mga ito sa sakyan upang dalhin sa mga tanggapan ng investigasyon. Ang kilos na ito ay tila bahagi ng pagsisikap ng mga otoridad na masusing siyasatin ang mga isyu na nakapalibot sa pangalan ni Zaldico. Samantala, nananatiling tahimik ang tanggapan ni Representative Ko hinggil sa mga nagaganap. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, mula sa pagkabahala hanggang sa pagtatanong tungkol sa mga susunod na hakbang sa investigasyon. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home.